Hello everyone, welcome po sa lahat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Tukutanan. Maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Congregation, Kamarin Family, pagpalain kayo ng Diyos. Welcome everyone. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at nasa ikalawang bahagi tayo sa ating pag-aaral about the heart of the gospel. Amen? Ang puso ng ebanghelyo. Okay, so sabi po ng ating babasahin na salita ng Diyos sa oras na ito. So, kunin po natin Bible natin sa book of 1 Peter 2:24. Sabi ron, Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. So, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay. Mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Purihin ang Diyos. Lord, thank you once again sa iyong mga salitang amin nabasa. Na tunay nga po, Diyos, napagandang ginawa mo sa bawat sa amin. Ikaw na ang umako na aming mga kasalanan upang kami magkaroon ng buhay, Panginoon. Lord, na pinagpala o Diyos. Hallelujah. Ikaw ang namatay sa krus para na kami mapunta sa dagatang apoy. Salamat sa mga napagandang balitang ito na ibinigay mo sa amin, o Diyos. Mabuting balita, Panginoon. Puso ng ebanghelyo na mahal mo kami. In Jesus' name. Amen. Amen. So, pinagpapatuloy natin ating pag-aaral about the heart of the gospel. So, ano ba yung sentro ng ebanghelyo? So, nabanggit ko na nakaraan, ang ebanghelyo ay simple lang. Kapanganakan ni Jesus, kamatayan ni Jesus, at ang kanyang muling pagkabuhay. So, the central to the gospel is the belief. Amen. Kailangan paniwalaan natin si Jesus that took our place. Amen. So the central of the gospel, ang sentro ng ebanghelyo is the belief that Jesus took our place, bearing the punishment for our sins through His crucifixion. Amen. So sa pamagitan ng kanyang papako sa krus, nung siya'y napako sa krus. So yun ang pinakasentro ng ebanghelyo. Maniwala tayo na si Jesus ay kumalili sa pwesto. Hallelujah. Dalang parusa para sa ating mga kasalanan, pamagitan ng kanyang pagpapako sa krus. That's the heart of the gospel. Amen. So nung nakaraan, nakapagbigay pa ako ng 3 na puso ng ebanghelyo. Hope na hindi nyo nakalimutan. Amen. Because the heart of the gospel is the central theme in Christian faith. Ang puso ng ebanghelyo ay sentrong tema ng pananampalatayang Kristiyano. Hallelujah. So, ano po ba yung pinaka-heart of the gospel? Nagbigay pa ako ng 3. First is God's love for humanity. Pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Bisado na po natin yung John 3:16, Romans 5:8. Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. The second is the sin problem. Yun po yung pangalawa na ating napag-aral nakaraan. Yun ang puso ng ebanghelyo. Puksain ang problema sa kasalanan. Sino ang pupuksa niyan? Walang iba kundi si Jesus. Kasi in our own, di natin kayang mapatawad na ating sarili. Okay, because lahat tayo makasalanan. Romans 3:10, no one righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned, fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the good news, the gospel, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. And the third na nabanggit ko po sa inyo karaan is the sacrificial death of Jesus. That's the gospel. The heart of the gospel. Ang sakripisyong kamatayan ni Jesus sa cross. Amen? Yun po yung ating foundation verse ngayon. Book of 1 Peter 2:24. Amen? Hallelujah. And the fourth na heart of the gospel is resurrection and victory over death.
pagkabuhay na muli at tagumpay sa kamatayan. 1 Corinthians 15 verse 4, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Hallelujah! Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Purihin ng Diyos. Yun po yung puso na ebanghelyo. Resurrection and victory over death. Amen? So hindi po nanatili si Jesus na namatay sa krus o hindi po siya natiling patay. Siya po yung muling nabuhay. Amen? Hallelujah. So take note, the resurrection of Jesus is the cornerstone of the gospel. Amen? Affirming His victory over sin and death. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pundasyon ng ebanghelyo na nagpapatunay ng kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Purihin ng Diyos. So it signifies that through Christ, believers can have eternal life. The resurrection assures us that death is not the end. Ito ay nagpapahiwatig na sa pamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mayroon tayong buhay na walang hanggan dahil sa ating pagtanggap, paniniwala kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Romans 6:4, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. So sa makatuwid tayo namatay at nalibing, namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So yun po yung puso ng ebanghelyo ni Kristo. Resurrection and victory over death. Amen? So hindi siya natiling patay, siya muling nabuhay, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen? Kaya sino mang nananalig kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. At sabi ng Panginoon, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Ay sabi niya sa John 11 verse 25 and verse 26. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, so panglima na puso ng ebanghelyo, the call to repentance and faith. Ang tawag sa pagsisisi at pananampalataya. Yun yung puso ng ebanghelyo. Ang Diyos ay nanawagan sa buong sangkatauhan na magsisi at magbalik loob sa Kanya at manampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Purihin ang Diyos. Sa mundong itong ating tinalagyan ay nababalot ng kasalanan. Amen? Punong-puno ng kasalanan. Napakabigat ng kasalanan ng daigdig na ito. Kaya ang Diyos na nawagan na magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Kahit na anong bigat natin mga kasalanan, pag tayo lumapit sa Panginoon, tayo Kanyang patatawarin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, nananawagan ng Diyos. Ang way out lamang po ng kasalanan ay repentance. Pagsisisi kasama ng pananampalataya. Acts 20 verse 21, testifying both Jews and Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Maging Hudyo o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po si Pablo. So take note, the gospel calls individuals to respond through repentance and faith. Ang ebanghelyo ay tumatawag sa individual na tao na tumugon sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. That's the gospel. Nananawagan ang Panginoon. Amen? Ang mabuting balita na nananawagan ng Diyos ng buong sangkatauhan ay magsisi sa ilang mga kasalanan, manampalataya sa Kanya upang hindi maranasan ang bigat ng parusa sa impyerno.
Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Yun ang Ebanghelyo. Amen? Take note, repentance involves turning away from sin. And faith means trusting in Jesus Christ for salvation. So ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. At ang pananampalataya ay ang pagtitiwala kay Jesucristo para sa kaligtasan. Amen? So ganun lang naman kasimple. So kailangan ay tumalikod sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Turning away from sin. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesucristo para sa kaligtasan. This response is essential for experiencing the transformation that the gospel promises. Ang pagtugon na ito ay mahalaga upang maranasan ang pagbabagong inaalok ng Ebanghelyo. Amen? Purihin ng Diyos. Mark 1:15 sabi ng Bible, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So ganun lang po kasimple. Maniwala tayo sa Ebanghelyo. Maniwala tayo na si Jesus ay pinanganak. Pamagitan ni Maria, maniwala tayo na si Jesus ay namatay sa cross para sa ating makasalanan. Maniwala tayo na siya ay muling nabuhay. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng Ama. Tanggapin natin sa bilang Lord and Savior sa ating buhay at patuloy tayong sumunod sa kanyang banal na kalooban at magpailalim sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga prinsipyo, patuloy tayong sumunod. Amen? Ganun lang kasimple. Nasabi niya dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo talikuran ng iyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yan. Magandang balita, paniwalaan natin. Sino uling magandang balita? Si Jesus. Namatay sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen. Okay, pang-anim na puso ng Ebanghelyo, the promise of eternal life. Amen? So the promise of eternal life, that's the heart of the gospel. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen? John 10 verse 28, I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ni numan. Sino ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Siyempre, tayo na mga nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, pinaniwalaan, naniwala tayo kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun ang promise niya, buhay na walang hanggan. So the promise of eternal life, that's the heart of the gospel. Amen? Purihin ng Diyos. So this promise brings hope and peace, knowing that our relationship with God lasts forever. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan na ang ating relasyon sa Diyos ay magtatagal, magpasawalang hanggan. Amen? So it encourages us as believers of Christ to live with purpose and confidence. Ito'y humihikayat sa atin mga manampalataya kay Kristo na mamuhay na may layunin at kumpiyansa. Purihin ng Diyos. So, napasarap ang puso na Ebanghelyo nito. Meron tayong tiyak na buhay na walang hanggan. Meron tayong assurance of salvation. 1 John 5:11-12, doon sabi ng Bible, and this is the testimony that God give us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not life. Ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makaranas ng buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay na kay Kristo lamang. Wala dito sa mundong ito.
wala sa mga matataas na academic, wala sa mga kayamanan ng mundong ito, wala sa diamond, wala sa mga gold bar. Hallelujah. Wala sa kasikatan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Amen? Si Jesus ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po muli ang sinabi niya, John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. In our conclusion, the heart of the gospel reveals God's profound love for humanity. The reality of sin, the sacrifice of Jesus, the victory of the resurrection, the response of faith, and the promise of eternal life. Hallelujah. So, understanding these foundational truths empowers believers. It empowers us as believers of Christ to not only embrace the gospel for ourselves, but also to share its life-changing message with others, fulfilling the Great Commission. Great Commission. So, yun yung ating application dito sa ating pag-aaral na ito about the heart of the gospel. So, kailangan ay naintindihan natin ito. Bilang manampalataya kay Kristo, yakapin natin ito. Hallelujah. Ang katotohanan ito ng Ebanghelyo ng Panginoon, puso ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil ito yung pundasyon, yung Ebanghelyo na nagbibigay lakas sa atin na manampalataya kay Kristo. Hindi lamang natin ito yakapin, kundi ipamahagi natin ito, ibahagi natin ito. Ang pagbabago na ito, ang mensaheng ito ay magbabago sa buhay ng tao. Sino mang makapakinig ng mabuting balitang ito, mababago ang buhay nila. Kagaya ko, paano ako binago ng Diyos nung makapakinggan ko ang Ebanghelyo ng Diyos. Hallelujah, sa pamagitan ng isang lingkod ng Diyos na ginamit ng Diyos para ako ay makakilala sa Panginoon through radio. That was 1987, September 13. Tinanggap ko si Jesus through radio. September 20, talagang pumunta na po ako sa church, hinahanap ko po. At nirinyo po aking pagtanggap kay Kristo. Amen? At po rin ng Diyos, natanggap ko po ang walang bayad na kaligtasan. At hindi ko po sukat akalain ako ay maging mangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. At maging pastor. Yun po ang nagagawa ng Ebanghelyo. Yun yung puso ng Ebanghelyo. Amen? So kahit tayo ay makasalanan, so mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos tayo magbalik loob sa Kanya. Manampalataya, magsisi, tumalikod sa kasalanan, mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So hope mayroon po kayo naunawaan sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. So about the heart of the gospel. So again, sa ating short recap. So, ano ba ang puso ng Ebanghelyo? O what is the heart of the gospel? So, the heart of the gospel, first is God's love for humanity. Puso ng Diyos sa buong sangkatauhan. Romans 5:8, John 3:16. The second, the sin problem. That's the heart of the gospel. Romans 3 verse 10, Romans 3:23, Romans 6:23. So, sa pamagitan ng Ebanghelyo, ang kasalanan ay pinuksa ng Diyos. Amen? John 1:29. And the third, na puso ng Ebanghelyo, the sacrificial death of Jesus. Hallelujah, ang sakripisyo ng kamatayan ni Jesus. 1 Peter 2:24. That's the heart of the gospel. And Isaiah 53 verse 5. And fourth, the resurrection and victory over death. Hallelujah. So, ang pagkabuhay na mulit tagumpay sa kamatayan. 1 Corinthians 15 verse 4. Hallelujah. So, Romans 6:4. Yun po yung pang-apat. Pang-lima, the call to repentance and faith. So, ang tawag sa pagsisisi at pananampalataya. Acts 20 verse 21. That's the heart of the gospel. Hallelujah. And number 6, the promise of eternal life. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. John 10 verse 28, John 3 verse 16. That's the promise of eternal life. 1 John 5 verse 11 to verse 12.
Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, that's the heart of the gospel. Purihin ang Diyos. So po, mayroon po kayo natutunan sa oras na ito sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin magsing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo pa ako at linisin yung bulan ng dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, in Jesus' name, O God. Pagalingin niyo po yung mga may karamdaman. Pagkalob niyo pang kailangan pinansyal sa lahat ng kailangan ng kailangan mga pinansyal, O God. Salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye. Di pa connect.